Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ayon sa ulat ng Nexford University mula Washington, ang Pilipinas ay hindi matatawag na developing country kung hindi dahil sa kontribusyon ng BPO sector o business process outsourcing. Sa galing ng mga Filipino na magsalita ng English, ang mga call centers sa ibang bansa ay mas pinipiling mag-invest sa Pilipinas hindi lamang para makamura pero makakuha din ng dekalibreng customer service. As of 2024, tinatayang 1.3 milyon na mga Filipino ang nagtatrabaho sa BPO at maaaring isa sa kapitbahay o kakilala mo ang tinatawag na customer service agent o para sa iba ay mga bayaning puyat. Binansagan sila ng makabagong bayani sapagkat bilyones ang naiaambag ng BPO sa ekonomiya ng Pilipinas taon-taon. Ang isa sa matatagumpay na call center sa bansa ay ang Innocentric Philippines. Sa ganda ng pamamalakad, ang negosyong yan ay lumago at upang mapanatili ang dekalidad na serbisyo, makikita mo sa litratong ito na ang managers at leaders ay dumadaan sa training upang mas maging matagumpay pa sila sa kanilang ginagawa. Ang meeting na yan ay pinangunahan ng taong ito na kinilalang si Brian Tarosa na born and raised sa Talisay, Cebu. Katulad ng ibang Cebuano, si Tarosa ay mula sa mahirap na pamilya. Ang ama nito ay janitor sa police station at sa liit ng sahod ay nag-e-extra ito bilang masyador ng sabong habang ang kanyang ina naman ay pinasok din ang iba't ibang trabaho para lamang maibigay ang pangangailangan nila magkakapatid. Kaya nang siya ay makapagtrabaho ay ginawa ni Tarosa ang lahat para guminhawa ang buhay nila. Bukod sa trabaho niya sa call center ay naiulat din na siya ay parte ng singing group na C3 Core Singers. At kung siya ay nahihirapan sa kanyang ginagawa, makikita mo sa post na ito na humuhugot siya ng lakas ng loob sa kanyang pananampalataya. Ang ilang taon niyang pagtsatsaga ay nagbunga sapagkat noong 2017, siya ay nakakuha ng magandang posisyon sa Innocentrics Philippines. Hanggang sa kanya na ipinagkatiwala ang pagtuturo sa mga team leaders at managers kung paano maging epektibong pinuno ng mga ahente. At dyan na nagbago ang buhay hindi lamang ni Tarosa pero pati ng kanyang pamilya. Nagawa na rin niyang makapunta sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng Cebu. Noong 2018 ay nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral para makuha niya ang kanyang master's degree. Habang pinagsasabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho, hindi niya nakalimutan na bigyan ng gantimpala ang mga top performers sa kanilang call center na alam niyang isa sa mga bagay na magmo-motivate sa mga ito. Kaya naman ang mga taong nakapaligid sa kanya ay walang problema na gawan siya ng maganda, lalo na sa mga espesyal na okasyon tulad ng kanyang birthday. Bukod sa madalas niyang pagmamotivate sa mga ahente ay hindi rin ito naging madamot at tumulong sa mga taong may pinagdadaanan sa buhay, tulad ng salantain ng bagyong Odette ang Cebu. Sa video na ito ay makikita mo na nagbigay si Tarosa ng pondo upang magkaroon ng deep well ang mga tao sa lugar na ito. Sa loob ng ilang taon ay paulit-ulit niyang pinatunayan na mahusay siya sa kanya ginagawa. Kaya hindi nagtagal, si Tarosa ay naging corporate executive o isa sa mga taong may pinakamataas na posisyon sa Innocentrics. At dyan na tuluyang nagbago ang kanyang buhay hanggang sa hindi na lamang niya naibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero sa post na ito na kanyang ibinahagi noong nakaraang taon lamang ay sinabi ni Tarosa na ang sekreto para magtagumpay sa buhay ay ang pagkakaroon ng tamang mindset. Sa post ay inalala niya na sa tindi ng kahirapan nila noon ang naging rason kung bakit nangarap siya ng napakataas. Ibinahagi nito na kahit siya ay napiling leader noong nag-aaral siya, ay mas pinipili niyang mag-back out dahil nahihiya siyang humarap sa mga tao sa takot na siya ay kutsain sapagkat wala siyang magandang damit. Sinabi ni Tarosa na sanay siya na ang sinusuot lamang niya noon ay ang pinaglumaang mga damit ng anak na kanyang mga tiyahin. Dahil sa wala silang cabinet, ay inilalagay nila ang kanilang mga damit sa loob ng karton. Ang kanilang dining table ay ang lugar din na nagsisilbi nilang kwarto dahil doon na rin siya natutulog.
Sa liit din ng espasyo sa kanilang bahay ay madalas na sa labas ng kanilang tahanan tumutulog ang kanyang ama. Nakaranas din siya na magsuot ng sapatos na burat. Ikinuwento din niya na nakagraduate siya ng high school na hindi nakakapunta sa kantinang eskwelahan dahil wala siyang perang pambili. Ang kanyang ina na walang pera ay hindi rin makabili ng baunan kaya ang kanyang lunch ay ibinabalot na lamang sa plastic bag. At para sa mahirap na taong tulad nila, kapag nakakakain sila ng kanin at hindi mais, sa murang isip ni Tarosa ay mayaman na sila. Ang mga karanasan niyang yan ang tumatak sa kanyang isip kaya siya ay nagpursigi sa buhay. Sa post ay nakita ng mga tao na pagkalipas ng 3 dekada kahit matagal, ang mga magulang ni Tarosa ay masayang lumipat sa bahay na yan. Hinikayat niya rin ang mga tao na huwag sumuko kahit napakarami ng pagsubok sa buhay at ibinigay din niya ang karangalan sa Diyos. Kaya ang mga tao ay magugulat nang kumalat ang balita na ito ay naaresto ng FBI. Base sa ulat, kasama nitong dinampot ang 2 pang tao na kinilalang sina Michael Sordilia at Gemma Austin. Si Sordilia na isa sa mga inaresto ay domestic o live-in partner ni Tarosa. Nang tiningnan ko ang social media nila ay lumalabas na mahigit 1 dekada nang magkarelasyon ang dalawa at sa totoo nga ay noong kalagitnaan ng pandemya noong 2020 ay galak na galak silang sinalubong ang pagdating ng sanggol na babae sa kanilang buhay. Base sa professional profile ni Tordilia sa kanya mismong website, ito pala ang nagmamay-ari ng call center na Innocentric Philippines na nakabase sa Mandaue. Sa website ng kumpanyang yan ay nakalagay na sila ang pioneer sa online voting at tabulation system. Pero isa lamang yan sa 8 negosyong pagmamay-ari ni Sordilia. 3 ay nakabase sa Cebu at ang mga ito ay M. Sordilia Builders na construction company, Serene Oasis Resort na makikita sa Oslob, at ang nabanggit ko ng call center kanina. Nasa ibang lugar naman matatagpuan ang media studio nito. Katulad ni Tarosa ay nagmula din si Sordilia sa simpleng buhay pero ayon sa mga taong nakakilala sa kanya ay nagtiyaga lamang din ito para magkaroon ng magandang buhay. Bukod sa pagiging business mogul, siya ay philanthropist na tawag sa tao na ang adhikain sa buhay ay tumulong. Sa laki ng kinikita nila sa call center ay makikita mo sa social media na kahit anong magustuhan, mapapagkain o gamit pa yan, ay kayang-kaya yang bilhin na magkasintahan. Sa kanilang pagtsatsaga ay sa loob lamang ng ilang taon ay hindi lamang sila nakapagpatayo ng magandang bahay, pero katulad ng nabanggit ko kanina, nagkaroon sila ng iba't ibang mga negosyo tulad ng call center, restaurant, resort, music studio, mamahaling mga sasakyan at hindi sila naging madamot sa kanilang pamilya. Pero bukas palad din silang namigay ng tulong at sa video na ito ay makikita mong namimigay sila ng pera sa kanilang mga ahente noong Christmas 2021. Sa social media ay pinalam ni Tarosa kung gaano katagumpay ang mga ahente niyang hinahawakan sapagkat base sa post niyang ito ay 4 na sa kanilang mga ahente ang naging milyonaryo sa galing ng mga itong magbenta. Kaya upang mas mapalago pa ang kanilang negosyo ay wala siyang tigil na mag-recruit ng sales representative. Ilang buwan lamang pagkatapos niyan, ang pagod nila ay nagbunga at makikita mo ulit sa video na ito gamit ang microphone sa loob ng production floor ng call center ay inanunsyo ni Sordilia na ang buong site ay nakakuha na ng 1 million sales. Kaya bilang gantimpala ay namigay na naman ito ng pera. At upang hindi sila malunod sa katatrabaho ay naniniwala din ang dalawa sa konsepto na work-life balance. Kaya hindi nila nakakaligtaan ng bumiyahe at mag-unwind paminsan-minsan. Ang impluwensya ng dalawa ay madadagdagan pa nang itayo nila ang hiyas ng Pilipinas. Sa ganda ng kanilang ginagawa ay inimbitahan na rin sila sa iba't ibang mga beauty pageants na kahit ang nooy governor ng Sarangani ay nagpasalamat sa pagbisita ng mga ito sa kanilang probinsya. Sa social media ay matatawag mo talagang power couple ang dalawa at katulad ang laging ginagawang pagmomotivate ni Tarosa sa mga tao, sa post na ito ay binahagi niya ang recipe ng halos 1 dekada nilang pagsasama. Noong year-end party ng kanilang kumpanya ay pinagdiwang nila ang kanilang tagumpay
At katulad ng laging ginagawa ng mga ito ay namigay ulit sila ng pera. Pagkatapos niyan, ang dalawa ay nagpunta naman sa Dubai at masaya silang nagbakasyon kasama kanilang mga kaibigan. So we're here sa Blue Waters drone show, Dubai Blue Waters. This is amo ang driver kinagpo. On our way to safari. Noong nakaraang taon, katulad ng normal na buhay ng mga ito, kung sila ay magkaroon ng magandang sales sa Innocentrics, ang dalawa ay makikitang namimigay ng pera sa club, kanilang mga ahente o mga taong nangangailangan ng tulong. Bago matapos ang taong 2024, si Tarosa na dating nangarap lamang na makapunta sa Boracay ay makikita sa video na ito na pumunta sa Estados Unidos kasama ang kanyang live-in partner. Masaya nilang nilibot ang California at sa Chula Vista sila nag-celebrate ng Thanksgiving. Pumunta din sila sa state ng Indiana at doon ay naranasan ni Tarosa kung ano ang pakiramdam na mahawakan ang snow. Mula dyan ay nag-drive naman sila ng 3 oras hanggang makarating silang dalawa sa Chicago. Katulad ng ibang turista ay hindi nila pinalampas ang sikat na detail. Mula Illinois, ang magkasintahan ay dumiretso sa New York City. At kahit malamig, ang mga ito ay masaya sapagkat nakita nila ang ilan sa malalapit nilang mga kaibigan. Ang kanilang pamilya at mga kaibigan sa Pinas ay masaya sapagkat nasa tugatog na talaga ng tagumpay ang mga ito at hindi sila makapaghintay na makauwi sina Sordilia para marinig nila ang magagandang istorya na naranasan ng mga ito sa US. Pero ang pamilya ng dalawa ay naghintay sa wala sapagkat dumaan ang Pasko ay hindi umuwi ang mga ito. Kasabay niyan ay ang pagkawala din ng iba't ibang Facebook page ng ilan nilang mga negosyo. Ang mga tao ay nalito sa nangyari. Pero nang lumabas ang ulat na ito mula sa FBI, ay naliwanagan ng lahat sapagkat ang dahilan pala kung bakit ang mga ito ay hindi mahagilap ay sa kadahilanan na si Tarosa ay nasa custody ng FBI kasama ang 58 taong gulang na naturalized American citizen na si Gemma Traya Austin na mula Chula Vista. Nagawa kong makita ang mismong unsealed court document para malaman ko kung ano ba talaga ang ikinakaso sa kanila. Sa 45 pahinang yan ay nakusan sila ng mga scammers. Ayon sa FBI, nagsimula ang lahat ng gumawa ng kumpanya sina Sordilia na tinawag nilang Page Turner. Ito ay nakarehistro at nakabase sa Chula Vista, California. Nagawa ko ring makita na para talaga maging legit ang kumpanyang yan sa mata ng gobyerno ng US ay nagbabayad sila ng pwesto sa lugar na ito. Sa kadahilanan na hindi US citizen si Tarosa ay hiningi nila ang tulong ng dalawa sa mga kamag-anak ni Sordilia sa California para gamitin ang pangalan ng mga ito upang tumayong ahente at managers sa papeles at mga dokumento. Pero sa team page at organization chart, ang mga tao talaga sa likod ng panloloko ay ang magkasintahan. Ang nasabing kumpanya ay isang publishing company na nag-aalok ng serbisyo sa mga Amerikanong manunulat. Para sa mga taong hindi pamilyar sa mundo ng mga writers o authors, ay kikita lamang ang mga ito kung ang aklat nilang isinulat ay naipublished. Ang iba ay swerte na mabilis silang makahanap ng taong magpapublish na kanilang ginawa para mabasa ng mga taong aklat. Ngunit merong iba naman na tumanda na ay ni isang aklat ay hindi pa napapublished. At dyan na papasok ang kumpanyang itinayo ni Sordilia. Ang kauna-unahang beses na nalaman ni Tarosa na maaari pala nilang kontakin ng mga authors ay nang magtrabaho siya bilang sales representative noong 2012 sa isang call center sa Cebu na Author Solutions LLC. Base sa investigasyon, ang itinayo nilang kumpanya na Page Turner ay tinatarget ang mga writers at upang mas matagumpay sila sa panloloko ay nagpo-focus sila sa mga matatandang Amerikano sapagkat alam nilang desperado ang mga ito na mailathala ang mga aklat nilang naisulat. Nakakahudhud ang mga ito ng pera sa pamamagitan ng pag-aalok sa mga ito ng republishing packages, kasabay ng pagsasabi na sila ang lalapit at ko-contact sa mga taong maaaring bumili ng mga aklat. At kung sila ay pala rin, meron ding tsansa na mabili ng isang producer sa kanilang libro para gawing pelikula at series na isang magandang paraan para makapag-iwan sila ng legacy bago sila mawala sa mundo. Nag-aalok din ang Page Turner na kaya nilang maibenta ang aklat sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga PR campaign packages. Pero lahat ng yan ay may kapalit na malaking halaga.
Kung titingnan mo ang kanilang website ay mukhang lihitimo ito talaga sapagkat katulad ng ibang kumpanya, meron pa silang mga writers na nagpatotoo na sila ay di umani nagtagumpay pagkatapos nilang maging kliyente. Sa dami ng naloloko mga customers na Sordilia ay nagawa nilang magkaroon ng marangyang pamumuhay. Pero lingid sa kaalaman ng matatanda nilang kliyente ay hindi lihitimo ang website at kumpanya na binabayaran nila. Isa sa mga bagay na hindi nila napansin ay ang maliit na detalye sa website. Base sa FBI, kinopya ni Tarosa ang page turner na isang lehitimong kumpanya na nakabase sa US. At para makumbinsi na sila ang original, sina Sordilia ay gumawa din ng sarili nilang website. Pero ayon sa mga otoridad, ang kliyente ng mga ito palibhasa matatanda ay hindi napansin na iba ang link. Ang original na page turner ay nagtatapos sa .com domain, ngunit kina Sordilia ay nagtatapos naman sa .us domain. Base sa mga investigador, lumalabas na bagamat lehitimo sa mata ng gobyerno ng Pilipinas ang call center na Inocentrix sa Cebu, ay doon pala nagsisimula ang unang hakbang ng panluloko ng dalawa. Sa ulat ay nakalagay na ang mga ahente ang kumokontak sa matatandang writers sa pamamagitan ng pagtawag sa mga ito o kaya naman ay pag-send ng email. Kung kumagat na ang mga ito ay aalokin nila ang mga Amerikano ng iba't ibang packages. Kung ang mga ito ay pumayag na magbayad, diyan na eksena ang kasabwat ng mga ito na si Austin na isa sa mga kamag-anak ni Sordilia. Bilang US citizen ay mabilis itong nakapagbukas ng iba't ibang bank accounts sa California kung saan ipinapadala ng mga naloloko ang kanilang bayad. Kung natanggap na ang kanilang pera, ang mga ahente sa back office ng Inocentrix ay magpapanggap na sila ay mga literary agents o kaya naman ay executive mula sa major motion picture studios o mula sa mga sikat na video streaming service tulad ng Netflix para magkunwari na interesado sila sa aklat. Na taktika ni Sordilia para paniwalain na naman ang author na gumagana ang kanilang pagpopromote sa libro. Ngunit ang kasiyahan ng customer ay mauudlot sapagkat makakatanggap na naman siya ng email na nagsasabi na kailangan niya ulit magpadala ng pondo para naman sa paggastos sa pag-publish, pag-promote, pag-distribute at ang huling proseso ay ang di umano'y paggawa ng kanilang libro bilang pelikula o kaya TV series. Sa kombinasyon ng agresibong pag-contact, pag-aalok at pagbebenta ng mga call center agents sa mga writers, ang nooy pailan-ilan lamang nila mga customers simula 2017 ay dumami. Ngunit ang mabulaklak nila mga pangako na gagawing pelikula ang mga aklat ng mga customers ay hindi nangyari. Sa halip ay paulit-ulit nilang hininga ng mga ito ng pera. Ang ilan sa mga ito ay magbabayad na naman pero ang hindi nila alam, ang pinaghirapan nilang mga pera ay ginagastos lamang pala ni Sordilia para magpatayo ng sarili nilang mga negosyo, gastusin sa kanilang mga sarili at walang habas na ipinamimigay ito sa ibang tao. Simula 2017, ang magkasintahan ay naging confident na ipagpatuloy ang kanilang panloloko. Pero ang hindi nila alam, ang mga Amerikano ay hindi katulad ng ibang mga Filipino na mananahimik na lamang kapag sila ay inaagrabyado. Sa mga susunod kong sasabihin ay mapapatunayan ang kahalagahan ng hindi pananahimik lalo na kung ikaw ay naloko. Habang sina Sordilia ay payaman ng payaman sa pera nilang nakukulimbat, ang mga writers at authors na kanilang naloloko ay ibinahagi ang kanilang experience. Mula sa kung paano sila naloko hanggang sa kung magkano ang perang nakuha ng mga ito sa kanila. Inilagay nilang lahat yan sa website na pissedconsumer.com. Sa dami ng mga nagrereklamo sa kanila ay aabutin ka ng siyam-siyam bago ka matapos sa pagbabasa. Nang walang nangyayari sa kanilang reklamo, ang iba sa kanila ay lumapit na sa Better Business Bureau na isang private organization na tumutulong sa mga customer at kahit negosyante na nakakaranas ng pangit na serbisyo sa buong Amerika. Sa dami na nagreklamo, isa sa mga ito ang nangibabaw. Sapagkat ibinahagi nito na siya ay naloko ni Sordilia at nagbigay siya ng halos $600,000 o mahigit kumulang na 38 million pesos. Sa kadahilanan na sunod-sunod nang lumutang ang mga nabiktima ng dalawa, sa court document na ito ay makikita na noong 2022 pa pala iniimbestigahan sina Sordilia ng FBI Cybercrime Unit. Nang basahin ko ang mismong court document ay talagang sopistikado at kalkulado ang pambibiktima ng mga ito.
Ngunit kung magaling sila sa panloloko ay hindi naman uubra ang iligal nila mga gawain sa Amerika sapagkat madaming sektor ng gobyerno pati private organization ang handang tumulong sa kanilang mamamayan lalo na kung ang mga ito ay inaagrabyado. Base sa dokumento, ang FBI Cybercrime Unit ay kaagad inimbestigahan ang panloloko ng dalawa nang makatanggap sila ng sunod-sunod na reklamo mula sa mga biktima. Gamit ang advanced nilang teknolohiya, ang eksperto mula FBI ay nakakita ng kubundok na ebidensya laban sa mga ito. At mas nadagdagan pa yan nang humingi ang FBI ng Google search warrant para ma-access ang email ni Sordilia. Doon nila napatunayan na si Rosa ay gumamit ng iba't ibang email addresses para makapanloko. Gamit ang napakadaming ebidensyang yun, ang FBI ay tahimik na lumapit sa judge. Nang maaprubahan na ang arrest warrant ay kinontak nila ang lahat ng airport sa US na kaagad silang alertuhan kung sakaling pumasok ng Amerika ang dalawa. Ang kanilang paghihintay ay natapos nang bumiyahe sina Sordilia patungo sa California. Habang ang mga ito ay masayang ine-enjoy ang iba't ibang lugar, masasarap na pagkain at mahal na mga wines, ang hindi nila alam ay yun na pala ang huling beses silang makakalasap ng kalayaan dahil noong December 9, 2024, pagbalik nila sa California mula New York ay naghihintay na pala sa kanila ang napakadaming mga FBI agents. Kinabukasan, ang kanilang kasabwat na si Austin ay inaresto din. Nang ma-access ng FBI ang mga US bank accounts ng Page Turner ay nakakita sila ng $5 million o 290 million pesos. Suma total, ayon sa mga otoridad, ang kabuoang pera na nakulimbat ng tatlo ay mahigit kumulang na $44 million o 2.5 billion pesos. As of this recording, ang tatlo ay nakakulong pa rin at sa mata ng batas, sila ay inosente until proven guilty at wala pa rin nakatakdang trial. Ang mga kasong isinampa sa mga nasasakdal ay bailable. Ngunit ang judge ay naniniwala na ang mga ito ay flight risk. Ibig sabihin, kung payagan niya itong makalaya habang naghihintay ng paglilitis, ay mabilis ang mga itong magtatago sa Pilipinas. Kaya para mahirapan ang mga itong makalabas, ang judge ay nag-set ng bail o piyansa sa halagang $250,000 o 14.5 million pesos sa bawat isa. At upang hindi magalaw ng mga ito ang pera sa bank account ng Page Turner, ay agad nitong iniutos na i-freeze ang mga bank accounts. Noong nakaraang linggo, January 28, ang journalist na si Max Limpag ay pinuntahan ang building kung saan nangyayari ang operasyon ng Innocentrics sa Cebu. Ngunit ito ay nakasara. Nang malaman niya na meron pa itong ibang branch ay mabilis niya itong pinuntahan. Doon ay nakita niya na merong 15 mga taong nagtatrabaho ngunit ni isa sa mga ito ay ayaw magpa-interview. Bukod sa Innocentrics ay bukas pa rin ang ibang mga negosyo nila Sordilia at Rosa. Pero wala namang makapagsabi kung hanggang kailan nila maipagpapatuloy ang operasyon, lalo na't ang kanilang mga amo ay nakakulong sa Amerika. Ang website nila ay hindi na rin aktibo at kung itatype mo sa iyong search engine ang pageturner.us ay ganito ang lalabas dahil gustong siguraduhin ng mga otoridad na wala na silang mabibiktima pa. Kung ikaw ay may kakilala sa US na nabiktima ni Sordilia ay iminumungkahi ko na kontakin mo ang FBI gamit ang website na ito. Kung gusto mo namang balaan ang ibang mga tao tungkol sa scam, huwag kang mag-atubiling i-share ang video na ito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.